Grabe naman kakuriputan yan. Ulo lang talaga ng tuyo ang ulam mo. Yan lang bang kaya mong bilhin? Tawanan ng mga empleyado habang nakatingin kay Tatang. Ngumiti lang siya. Tahimik na kumain. Napansin ni Luis ang eksena. Bakit yan lang ang pagkain mo? Hinahati ko po para sa umaga. Mahina niyang sagot. Bakit? May pinapaaral po akong anak. Biglang natahimik ang lahat. Kinabukasan, pinatawag ni Luis si Tatang. Ako na magpapaaral sa anak mo. Lumipas ang panahon, araw ng graduation, pag-akyat ng dalaga sa stage, nanlamig si Luis. Hindi siya nagkakamali. Dahil ang dalaga ay ang nawawala niyang kapa. Hello mga ka-Ate Jane! Welcome back to our channel. Kamusta ho kayo? Sana ho ay okay ang lahat sa atin. Ngayon ay meron na naman tayong panibagong kwento at ang bida ng kwento natin ngayon ay si Luis, na isang binatang CEO na naluha daw nung makita ang ulam na tuyo ng kanilang janitor sa opisina. At hulaan niyo kung anong ginawa niya. Pinag-aral lang naman niya ang anak nitong dalaga. Pero sa graduation, meron siyang nadiskubre. At kung curious ka kung anong nadiskubre ng binatang CEO na ito, please tune in at tapusin ang kwentong ito. Ready ka na ba? Kung ready ka na, magsimula na tayo. Grabe naman kakuripot yan, Tatang. Ulo lang ng tuyo ang ulam mo? Ano yan, pang pusa? Tingnan mo, oh, hati pa. Isang ulo sa kanin, isang ulo para mamaya. Tayo naman, baka diet ka. Nagtawanan ng tatlong empleyado sa pantry. Hindi sila sumisigaw, pero sapat ang lakas ng boses nila para marinig ng lahat. Nakaupo si Tatang sa dulo ng mahabang mesa. Tuwid ang likod, nakayuko. Tahimik na hinihimay ang maliit na isdang tuyo sa ibabaw ng kanin. May isang perasong ulo sa plato niya. Yung isa, maingat niyang ibinalot sa punit na plastic. Ngumiti lang siya. Pilit, parang sanay na. Kasya na po ito. Sagot niya ng mahina. Kasya saan? Banat pa ng isa. Sa almusal ng Maya? May ilan naman na napangiti. May ilang ding umiwas ng tingin. Walang nagsalita para sa matanda. Nasa labas ng pantry si Luis nang marinig niya ang huling linya. Kagagaling lang niya sa ikasampung palapag kung saan naroon ang boardroom. Bitbit niya ang itim na mug na kalahati pa ang laman. Muntik na sana siyang dumiretso sa private elevator pero huminto siya nang marinig ang tawanan. Sumilip siya sa bukas na pinto. Kita niya agad ang matanda. Si Tatang, ang janitor na laging nauuna sa opisina kesa sa guard. Ang lalaking halos hindi niya mapansin noon dahil tahimik lang. Pero palaging malinis ang hallway sa bawat floor na nadaanan niya. Pareho lagi ang ayos. Lumang kulay asul na uniforme, maayos ang tiklop ng manggas, kupas na sapatos at maliit na tuwalya sa balikat. Ngayon, iba ang nakita ni Luis. Hindi basahan, hindi mop, hindi timba, kundi isang matandang lalaki na ginagawang tanghalian ang dalawang ulo ng tuyo. Ano nangyayari rito? Biglang tumahimik ang tatlo. Lumingon sila sabay-sabay, isa-isang nawala ang ngisi sa mga mukha nila nang makita kung sino ang nasa pinto. Sir Luis, good afternoon po. Sabi ng isa na halos mabulol. Hindi naman sumagot si Luis. Tinitigan lang niya sila. Isang segundo, dalawa, tatlo. Sapat na yon. Pwede na kayong bumalik sa stations ninyo. Malamig niyang wika. Opo, sir. Natataranta na sagot ng tatlo. Ngayon na. Nagunahan silang lumabas. Halos magkabanggaan pa sa pintuan.
Naiwan naman si Tatang sa mesa. Hawak pa rin ang kutsara. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Lumapit si Luis. Ibinaba niya ang mug sa mesa at tiningnan ng plato. Isang bundok ng kanin, 2 ulo ng tuyo. Wala nang iba. Bakit yan lang ang pagkain mo? Tanong niya. Umayos ng upo si Tatang. Ay, okay na po ako, sir. Hindi ko tinatanong kung okay ka. Ang tanong ko, bakit yan lang? Sumulyap ang matanda sa pinto. Parang gustong masigurong wala nang nakikinig. Tapos, saka siya sumagot. Hati po ito. Hati? Opo. Tinuro niya ang nakabalot na kalahati. Para po sa umaga. Natigilan si Luis. Ibig mong sabihin, iisa lang ang ulam mo sa isang araw? Minsan naman po 2 pag kasweldo. Diretso ang sagot. Walang drama, walang pakiusap. Parang simpleng ulat lang ng panahon. Naupo si Luis sa tapat niya. Hindi siya madalas umupo sa pantry. Sa totoo lang, hindi siya halos nagpupunta roon. May sariling coffee machine sa opisina niya sa pinakataas sa palapag. May personal assistant siyang kayang magdala ng pagkain anumang oras. Pero ngayon, wala siyang pakialam kung may makakita man sa kanya. Magkano ang sweldo mo dito? Tanong niya. Nag-alangan naman si Tatang. Sapat lang po. Magkano nga? 14,000 po kada buwan. Bawas pa po ang contribution. Napatingin si Luis sa plato ulit. Kahit lumaki siya sa yaman, alam niya ang presyuhan ng karaniwang bilihin. Alam niyang kahit na magtipid ka, hindi ka mabubuhay ng maayos sa ganoong halaga, lalo na sa Maynila. Lalo na kung may iba ka pang sinusuportahan. Kaya mo ba hinahati ang pagkain mo dahil may binabayaran ka pa? Hindi agad sumagot si Tatang. Tatang, doon lang siya nagsalita. May pinapaaral po akong anak. Napaupo ng tuwid si Luis. Ilang taon na? 19 po. Kolehiyo? Opo. Saan? Sa St. Bernadette College po, Bachelor of Science in Education. May kung anong kumirot sa dibdib ni Luis. Hindi niya agad pinansin. Sumandal siya sa upuan at pinagmasdan ng matanda. Payat, tahimik, maliit ang kamay pero halatang sanay sa trabaho. May puting buhok sa sentido. May maitim na gilid ang kuko. Tanda ng laging paggamit ng sabon, floor wax at panlinis. Mag-isa mo siyang pinagpaaral? Opo. Asa ng nanay niya? Napayuko si Tatang. Wala na po. Anong pangalan niya? Tanong ni Luis. Ninia po. Mabagal na tumango si Luis. At alam ba niyang ganito ka kumakain? Mabilis na umiling si Tatang. Hindi po. Sabi ko po sa kanya, okay lang ako rito. Sabi ko po may libreng meals minsan. Ayoko po kasing mag-alala siya. Pag-amin ni Tatang. Bumuntong hininga si Luis at tiningnan ng mug niyang lumalamig na. 2 oras na siyang sunod-sunod ng meeting mula kaninang 10:00. Usapan tungkol sa expansion, acquisition, market share, quarterly targets. Bilyon ang pinag-uusapan sa taas. Dito sa baba, 2 ulo ng tuyo ang sentro ng mundo ng isang tao. Bigla niyang naalala ang sarili niyang lunch na hindi niya ginalaw kanina. Grilled salmon, salad at imported water na in-order pa ng assistant niya. Naiwan lang yon sa mesa dahil nawalan siya ng gana. Ano oras ka pumapasok? Tanong niya. 5:00 po. At ano oras ka naman umuwi? Minsan po 5:00 rin ng hapon. Minsan naman po lampas 6:00 pag may kailangang linisin. May day off? Linggo po. Pero rumaraket rin po minsan. Naglilinis sa isang maliit na apartment building sa Sampaloc.
Ibinuka ni Luis ang bibig, pero hindi agad nakapagsalita. Hindi siya madaling maawa. Hindi iyon ang tingin niya sa sarili niya. Sanay siyang gumawa ng desisyon gamit ang numero at resulta. Hindi emosyon. Mabilis siya, direkta. Kapag may problema, inaayos. Kapag may pabigat, tinatanggal. Pero ito, hindi niya maintindihan. Tuloy mong pagkain mo, sabi niya sa wakas. Nagulat si Tatang na parang inaasahang papagalitan siya. Sir, pasensya na po kung hindi kita pinapagalitan. Tumango si Tatang. Nanginginig ng konti ang kamay niya habang kumukuha ng kanin. Tumayo si Luis. Kinuha ang mug. At bago siya lumabas ng pantry, ay tumigil siya sa pinto. Tatang? Opo, sir. Mamaya dumaan ka sa HR. Sabihin mo na pinapunta kita. Nanlaki ang mata ng matanda. May mali po ba ako nagawa, sir? Wala. Sir, kung dahil po doon sa walang problema, dumaan ka lang. Iniwan niya ang pantry ng maraming matang nakasilip na naman mula sa cubicles. Isang tingin lang ang binigay niya sa paligid at lahat nagkunwaring abala. Hindi naman bumalik agad si Luis sa opisina niya. Sa halip, dumiretso siya sa service hallway sa likod ng pantry. Yung daan papunta sa stockroom at utility area. Hindi niya alam kung bakit doon siya napadpad. Siguro dahil gusto niyang huminga. Siguro dahil may gusto siyang kumpirmahin. Mula sa bahagyang bukas na pinto ng utility closet, narinig niya ang mahinang kaluskos. Sumilip siya. Nandoon si Tatang at nakatalikod. Nakaupo sa maliit na plastic stool. Hindi na ito kumakain. Nakabukas ang lumang shoulder bag niya at may hawak siyang brown envelope. Maingat niya iyong binuksan. Tapos, may inilabas na mga papel. Hindi pa sana iyon papansinin ni Luis. Dapat, tatalikod siya. Pero, biglang nahulog ang isang resibo sa sahig. Yumuko si Tatang para pulutin iyon. At doon nakita ni Luis ang nakasulat sa ibabaw ng papel. Tuition payment receipt. Amount paid, 8,750. Remaining balance, 21,300. Napahinto siya. Hindi halatang bago ang resibo. May lukot na. Ilang beses nang tinupi at binuksan. May sulat pa sa gilid gamit ang ballpen. Mga numero, petsa, maliit na listahan. Pagkain, 120. Pamasahe, 80. Load, 30. Labahin, 50. Padala kay Ninya, 500. Ibinalik ni Tatang ang resibo sa envelope. Tapos, may isa pa siyang inilabas. Parehong eskwelahan, parehong pangalan. Student name, Ninya S. Valdez. Uminit ang batok ni Luis. Hindi dahil galit siya. Hindi dahil nakikiosyoso siya, kundi dahil doon niya naramdaman ng malinaw ang bigat ng buhay ng matanda. Hindi ito basta may pinapaaral. Hindi simpleng hirit ng pang-awa. Totoo. Bawat piso, sinusulat. Bawat bayad, iniipon ang resibo. Bawat araw, isang ulo ng tuyo. Biglang umayos si Luis nang maramdaman niyang mapapalingon ng matanda. Umatras siya sa pinto bago pa siya mapansin. Naglakad siya pabalik sa elevator ng mabilis. Pero hindi maayos ang isip niya. Sa loob ng elevator, tumitig siya sa sariling refleksyon sa makintab na pinto. 27 years old CEO ng LTX Holdings. 3 branch sa Luzon. 1 condominium sa PGC. 1 bahay sa Ayala Alabang na halos hindi niya tulugan. 2 sasakyan, ilang investments, ilang milyon sa bangko. At pag uwi niya mamaya, wala na naman siyang kakausapin. Hindi bago sa kanyang mag-isa. Matagal niya nang pinili iyon. Simula nang mawala si Sofia, hindi na siya halos kinakausap ng kanyang ina.
at mas lalong lumayo siya sa tao. Ang ama niya naman, si Don Manuel, buhay pa pero parang hindi na rin. Magkausap lang sila kapag may legal papers o board matters. Kahit pamilya sila sa papel, hindi sila pamilya sa bahay. Minsan naiisip ni Luis na mas malapit pa siya sa finance director niya kesa sa sariling ama. Bumukas ang elevator sa executive floor. Paglabas niya, sinalubong agad siya ng assistant niyang si Noel. "Sir, ready na po ang papers for the supplier approval. Also, andito na po si Attorney Reyes." Tumango si Luis, pero hindi pa rin bumabalik ang focus niya. "Sir? Are you okay?" "Yes," napahinto siya. "No, I mean, move Attorney Reyes by 30 minutes. Nagulat si Noel. Bihira niyang ilipat ang schedule. "Okay po, sir. At paki-call ang HR manager." For what matter po?" "Employment record ni..." Saglit siyang nag-isip. "Ng janitor natin, si Tatang? Full name?" Mabilis na tumingin si Noel sa tablet niya. "Rogelio Valdez po, sir. Contractual under facilities." Napatigil si Luis. Valdez. Binalikan ng isip niya ang resibo, Nina S. Valdez. "Sir?" Ulit pa ni Noel. "Get his file." "Today po?" "Now." "Oo po." Pumasok si Luis sa opisina niya. Malawak iyon. Malamig at sobrang ayos. Isang buong pader ang salamin. Kita mula roon ang traffic sa EDSA at ang nagliliitang gusali sa ibaba. Sa gitna ng silid naroon ang kahoy na desk na gawa sa walnut. Sa kaliwa, isang low shelf na may mga tropeyo ng kumpanya. Sa kanan, isang maliit na bar cabinet na halos hindi naman nabubuksan. Binaba niya ang mug at hindi na malayang wala na pala iyong laman. Umupo siya, binuksan ang laptop. Sinubukang basahin ang draft contract sa screen. Hindi pumasok sa isip niya ang mga salita. Ang pumapasok ay ang resibo. Yung binayad na mahigit 8,000 at ang balanse na mahigit 21,000. Kumatok si Noel pagkalipas ng 10 minuto. Pumasok siya dala ang manipis na folder. Sir, ito na po ang basic file ni Mr. Rogelio Valdez." Kinuha iyon ni Luis. 3 pahina lamang. Employment form, government IDs, contact details, emergency contact. Habang binabasa niya, biglang tumigil ang mata niya sa isang linya. Dependent/child. Nina S. Valdez. Date of birth, August 14, 2007. Napakorap siya. Binasa niya ulit. August 14, 2007. Mabilis siyang nag-compute sa isip. 11 daw, sabi ni Tatang. Pero kung 2007 ipinanganak, 18 pa lang dapat sa 2026. Natigilan si Noel nang makita niya na parang may malalim na iniisip si Luis. "Sir?" Tanong ni Noel at nakita yatang nagbago ang mukha niya. "Pwede mo bang ipaakyat si Tatang? I mean si Mr. Valdez. Bukas ng umaga, first schedule." "Sa opisina niyo po?" "Yes." "May concern po ba?" Saglit tumingin si Luis sa city view, tsaka bumalik sa assistant niya. "Meron." Ano pong sasabihin ko?" Sabay tumigil ang boses niya at ang hininga niya bago niya sinabi ang susunod. "Sabihin mo," mahinahon niyang wika, "na gusto ko siyang tulungan sa pag-aaral ng anak niya." Nanlaki ang mga mata ni Noel, pero agad din siyang tumango. Opo, sir." Pagkaalis nito, naiwan si Luis mag-isa sa loob ng opisina. Humawak siya sa folder. Tinitigan ang pangalang nasa pahina. Nina S. Valdez. Hindi niya alam kung bakit biglang bumigat ang pakiramdam niya. Hindi rin niya alam kung bakit sa dami ng taong
Natulungan ng kumpanya niya sa scholarship at charity drives. Ngayon lang siya naapektuhan ng ganito ng isang estudyanteng hindi pa naman niya nakikita. Pero malinaw ang isang bagay. Hindi niya na kayang panoorin na dalawang ulo lang ng tuyo ang pagitan ng isang ama at ng pangarap ng anak nito. At bukas, sisimulan niyang baguhin iyon. Kinaumagahan ay pinatawag ni Luis si Tatang sa kanyang opisina dahil may mahalaga siyang sasabihin. "Good morning po, sir," bati ni Tatang. "Come in," tugon ni Luis. "Pinatawag niyo raw po ako," wika ni Tatang. "Oo, at hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Tutulungan kita sa pagpapaaral ng anak mo." Diretsong sabi ni Luis. "Ay sir, kahit wag na po, kaya ko naman pong gawa ng paraan." Diretsong tumingin si Luis kay Tatang. Nakatayo ang matanda sa harap ng mesa niya. Hawak ang tuwalya sa balikat. Parang handang tumanggi kahit hindi pa tapos ang usapan. "Anong paraan naman?" "Mag-overtime po ako. Maglilinis pa po ako sa ibang building. Baka makasingit pa po ako ng trabaho sa gabi." "At anong oras ka na makakauwi niyan?" "Mga 10:00 po siguro. Minsan po mas late." "At papasok ka pa ulit ng 5:00? "Opo." Napailing si Luis. Ilang oras ka lang natutulog?" Ngumiti si Tatang. Sanay na rin naman na po." Hindi iyon sagot para kay Luis. Lumapit siya sa bintana. Tumingin siya sa labas. Makapal ang ulap. Medyo madilim kahit tanghali pa lamang. Sa ibaba, dikit-dikit ang sasakyan. May nagtitinda ng fishball sa kanto. May lalaki nakatayo sa gilid. Hawak ang payong kahit hindi naman umuulan. Bumalik siya kay Tatang. "Magkano nga ulit ang kailangan mo sa susunod na linggo?" Nag-alangan ng matanda. 16,000 po." "At ang balance?" 21,000 po. "At susunod na Sam?" "Mga 45 na po ulit." Tumango si Luis. Tahimik siyang nag-isip. Hindi ito desisyon na basta lang niyang sinasabi pero sa loob niya, malinaw na ang sagot. Hindi na siya maghihintay pa. "Sige, ako nang bahala." Napatigil si Tatang. "Sir, ako nang magbabayad ng tuition ng anak mo. Simula ngayon, hanggang sa makapagtapos siya." Parang nabingi ang matanda. Hindi siya agad gumalaw. Sir, hindi ko po yata narinig ng tama." "Ikaw na rin ang nagsabi, diba? Gusto mong makapagtapos siya." Opo, pero..." "Wala nang pero-pero." Biglang umiling si Tatang. Hindi po pwede, napakalaki po niyan. Hindi ko po kayang bayaran kahit ilang taon. Hindi ko naman pinapabayaran. Pero utang na loob ko po yun." "Kung utang na loob ang tingin mo, edi wag mo na lang isipin. Tulong ko ito." Napahawak si Tatang sa noo niya. Kita ang pagkalito sa mukha niya. Parang hindi niya alam kung paanong tatanggapin ang ganitong bagay. Sir, kahit yung exam permit lang po. Kahit yung 16,000 lang, sapat na po iyon." Napailing si Luis. "Kung doon lang, babalik ka rin sa ganito sa susunod na buwan." Tahimik si Tatang. Paano kung may project siya? Paano kung may kailangang bayaran ulit? Maghihintay ka na naman na kulang ang pera? Napayuko ang matanda. "Hindi pwedeng palaging kapos," dagdag ni Luis. Lumapit siya sa mesa at kinuha ang checkbook niya. Umupo siya at binuksan iyon. Tahimik ang opisina at rinig ang mahinang ugong ng aircon. Sa labas may dumaan na staff pero hindi sila pinansin. "Sabihin mo nga ulit ang pangalan ng anak mo." Mahina ang boses ni Tatang. "Ninia Sofia Valdez po." Saglit namang tumigil ang kamay ni Luis sa papel. Sofia. May kumerot sa isip niya. Parang may pangalan na matagal niyang hindi naririnig, pero pamilyar pa rin. Hindi niya pinansin. Itinuloy niya ang pagsusulat.
Habang sinusulat niya ang halaga, ramdam niya ang bigat ng ginagawa niya. Hindi dahil sa pera. Kaya niyang ilabas yon kahit ilang beses. Kundi dahil parang may dahilan. Hindi naman siya ganito dati. Hindi siya basta tumutulong sa isang empleyado ng personal. Pero ngayon, iba na. Pagkapunit niya ng tseke, inaabot niya iyon kay tatang. Ito, 50,000 pesos. Nanlaki ang mata ng matanda. Sir, 50,000 po? Oo, pambayad sa exam permit, balance at allowances sa school. Hindi agad inabot ni tatang. Parang takot siyang hawakan iyon. Sobra-sobra po ito, sir. Hindi yan sobra kung para sa anak mo. Dahan-dahan niyang tinanggap ang tseke. Nanginginig ang kamay niya. Ilang segundo niyang tinitigan iyon na parang hindi siya makapaniwala na totoo. Sir, namamaos yung sabi. Hindi ko po ito makakalimutan. Hindi ko naman hinihingi na alalahanin mo. Pero habang buhay ko po itong dadalhin. Tumango si Luis, pero hindi na siya sumagot. Biglang may kinuha si tatang sa bulsa niya. Isang lumang wallet. Kupas ang gilid, may konting punet sa may tiklop. Sir, gusto ko lang po sanang ipakita sa inyo kung sinong tinutulungan ninyo. Binuksan niya iyon. Sumilip ang maliit na litrato sa loob. Babaeng dalaga, nakaputing blouse, malinis ang buhok, nakangiti sa camera, napatitig si Luis. May kakaiba. Hindi niya maipaliwanag pero may tama sa kanyang itsura. Parang may nakilala na siyang ganon. Sa mata, sa ngiti, sa hugis ng mukha. Bahagya siyang lumapit. Pwede bang? Pero biglang naisara ni tatang ang wallet. Ay, pasensya na po, sir. Sabi niya agad. Luma na po kasi yung picture. Baka masira. Napaatras si Luis. Okay. Ibinulsa na ni tatang ang wallet. Mahigpit ang hawak niya sa tseke at sa bulsa niya. Hindi ko po talaga alam kung paano ako magpapasalamat, sabi niya. Siguraduhin mo makakapagtapos siya, sagot ni Luis. Opo, gagawin ko po lahat. Tumingin si Luis sa kanya ng diretso. At simula bukas, huwag ka nang maghahati ng pagkain. Napangiti si tatang kahit na may luha. Opo, sir. Paglabas ng matanda, naiwan si Luis sa opisina. Hindi niya agad ginalaw ang kape sa mesa niya. Nakatitig lang siya sa pinto kung saan lumabas si tatang. Pero ang nasa isip niya ay hindi ang tseke, hindi ang pera, kundi ang saglit na nakita niyang litrato, isang ngiti, isang mukha, at isang pakiramdam na parang may koneksyon sa nakaraan niya. Hindi malinaw, hindi pa buo, pero sigurado siya sa isang bagay. Hindi lamang ito simpleng pagtulong. May dahilan kung bakit siya napahinto. Isang umaga, napansin ni Luis si tatang na parang balisa at hindi maayos ang pakiramdam, kaya nilapitan niya ito. Tatang, ayos lang ho ba kayo? Mukhang namumutla po kayo. Sir, okay lang po ako. Trangkaso lang po ito, mawawala rin yan. Napakunot ang noon ni Luis habang nakatayo sa hallway. Nasa harap niya si tatang, hawak ang mop. Basa ang sahig sa gilid, amoy sabon. Medyo malamig ang hangin. May lagnat ka, diretso niyang sabi. Konti lang po. Bakit ka pa pumasok? Tanong ni Luis. Ngumiti naman si tatang. Payat ang mukha niya ngayon. Mas halata ang buto sa pisngi. Sayang naman po ang araw, sir. Hindi natuwa si Luis sa sagot. Magpahinga ka muna. Hindi po pwede. Bakit hindi pwede? Tumigil si tatang sa paggalaw. Saglit siyang nag-isip bago sumagot. Kailangan ko po ng trabaho. Tatang, may sweldo ka kahit mag-leave ka. Opo, pero hindi po yon sapat. Para saan? Hindi agad sumagot ang matanda. Tumingin siya sa sahig na nililinis niya.
para maramdaman ko po na karapat-dapat ako sa tulong ninyo. Napatingin naman si Luis sa kanya. Hindi niya inaasahan ng ganong sagot. Di ba sinabi ko na hindi mo kailangang bayaran yon? Sabi niya. Hindi ko po binabayaran, sagot ni Tatang. Pinapakita ko lang po na hindi nasasayang. Tahimik si Luis. Tumingin siya sa hawak na mop ng matanda at kita ang panginginig ng kamay nito. Pawis ang noo kahit malamig ang hallway. Kung hindi ka titigil, lalalayan. Sanay na po ako. Hindi sagot ang sanay. Ngumiti lamang si Tatang. Kaya ko pa po, sir. Hindi na siya pinilit ni Luis. Alam niyang kahit na ano pang sabihin niya, papasok pa rin ang matanda. Magkano nang nagastos mo ngayong buwan para sa anak mo? Tanong niya. Nagulat si Tatang. Sir? Allowance, pamasahe at pagkain. Mga 4,000 po siguro, sir. Bukod sa tuition? Opo. Tumango si Luis. Kung may kulang pa, sabihin mo lang. Opo, sir. Pero alam ni Luis na hindi ito magsasabi. Ganito si Tatang. Tahimik, sarili lamang ang inaasahan. Lumakad siya palayo pero may naiwan sa isip niya. Isang matandang may lagnat pero mas iniisip pa ang utang na loob kesa sa sariling katawan. Pa, andito na po ako, nasa lobby ako. Hawak ni Tatang ang lumang cellphone niya. Nakatayo siya sa gilid ng reception area. Maaga pa, konti pa lamang ang tao. O sige, hintayin mo lang ako, sagot niya. Luminga siya sa paligid. May mga empleyadong dumadaan. May guard sa pinto. Sa gilid may maliit na sofa. Doon niya nakita ang anak niya. Ninya. Tumayo agad ang dalaga na makita siya. Nakasuot siya ng simpleng blouse at jeans. May backpack sa likod. Nakapusod ang buhok. Mukhang pagod pero pilit ang ngiti. Pa, sabi niya na mabilis lumapit. Nagulat naman si Tatang. Bakit ka nandito? May klase ka ngayon, di ba? A half day lang po. May kailangan lang po akong sabihin. Napansin niya agad ang itsura ng anak niya. Maputla, medyo namumugto ang mata. Bakit, may problema ba? Tanong niya. Umiling naman si Ninya. Wala po. Kailangan ko lang po ng konting pera sana. Magaan ang tono, pero halatang pilit. Magkano? Mga 2,000 lang po. May project po kasi kami. Kailangan na po bukas. Hindi na nagtanong si Tatang. Kinuha niya agad ang wallet. Binuksan niya iyon at kinuha ang mga nakatiklop na pera. Habang ginagawa niya yon, napansin ni Ninya ang pag-ubo niya. Pa, may sakit ka? Ay, wala to. Onting sipon lang. Hinawakan ni Ninya ang braso niya. Mainit. May lagnat ka pa. Okay lang ako. Hindi ka na dapat pumasok pa. Kailangan eh. Binigay ni Tatang ang pera. O eto, 2,000. Kulang pa ba? Umiling si Ninya. Sapat na po. Sigurado ka? Opo. Mahigpit siyang niyakap ng dalaga. Salamat po at magpapagaling kayo pa. Napangiti naman si Tatang kahit napagod. Mag-aral kang mabuti. Always po. O sige na, magtatrabaho pa ako. Mag-iingat ka sa pag-uwi. Kayo rin po, ingat. Salamat ulit. Pa. Agad na niyakap ni Nini ang ama bago tuluyang umalis. Makaraan ng ilang minuto, bumukas ang elevator. Lumabas si Luis. May kausap siya sa phone. Diretso ang lakad. Hindi siya tumingin sa paligid. Papunta sana siya sa elevator ulit, papunta sa parking, pero may naalala siya. Wait, sabi niya sa kausap. I'll call you back. Huminto siya at bumalik ng ilang hakbang. Tumingin sa reception. Pero wala na si Tatang at ang anak niya sa mismong pwesto. Sa kabilang side, palabas na si Ninya. Nakatalikod siya.
Hindi siya napansin ni Luis. Pumasok siya sa elevator, sumara ang pinto. Sa loob, tumingin si Luis sa sarili niyang reflection. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang napalingon. Parang may hinahanap, pero hindi niya nakita. Flashback. Kuya Luis, bumaba ka riyan. Kapag nahulog ka, huwag kang umiyak sa akin. Tumawa lang ang 15 taong gulang na si Luis habang nakatayo sa ibabaw ng mababang pader sa likod ng mansyon. Maputik ang tsinelas niya. May hawak siyang tirador sa kanan at isang maliit na manalata sa kaliwa. Sa ibaba nakatingala sa kanyang kapatid niyang si Sofia, 8 taong gulang. Nakaputing bestida na may maliliit na dilaw na bulaklak. Nakatirintas ang buhok na to pero may ilang hibla ng kumakawala sa gilid dahil sa kakahabol sa kanya. Hindi ako mahuhulog, sigaw ni Luis. Ikaw ang mabagal. Mabagal? Ikaw lang naman ang pasaway. Di habulin mo ako. Tumalon si Luis mula sa pader papunta sa damuhan. Muntik siyang matumba pero nakabawi agad. Humalakhak siya at kumaripas ng takbo. Sumunod naman si Sofia. Hawak-hawak ang laylayan ng damit para hindi siya matisod. Malawak ang bakuran ng mansyon nila sa probinsya. Sa harap may fountain at maayos sa tahimik na santan. Sa likod naman may mga puno ng mangga, chiko at bayabas. May lumang kubo pa sa dulong bahagi, malapit sa bakod na kawayan. Doon madalas magtago si Luis kapag ayaw niyang mag-piano lesson o ayaw niyang makita ng tutor. Mamaya ka sa papa, sigaw ni Sofia habang tumatakbo. Di wag mo ako isusumbong. Di kita isusumbong o titigil ka. Di na nga. Tuloy lang si Luis hanggang sa makarating sa may ilalim na malaking mangga. Huminto siya roon, hinihingal. Sumunod naman si Sofia, pisel ang tagiliran niya. Pagagalitan tayo ni Yaya, sabi ni Sofia sa kuya nito. Hindi tayo mahuhuli. Lagi mo na lang yun sinasabi. Lagi naman tayo nakakatakas ha. Tumatawang sagot ni Luis. Napailing si Sofia pero napangiti rin. Sanay na siya sa kuya niya. Sa loob ng bahay, si Luis ang laging pinapagalitan. Makulit, matigas ang ulo, ayaw ng mahabang dasal sa hapag. Ayaw ng suot na polo kapag mainit. Mas gusto ang putik kesa sapatos na gawa sa Maynila. Mas gusto ang terador kesa laruan na inuwi ng ama na si Don Manuel mula sa abroad. Samantalang si Sofia naman, kabaliktaran. Tahimik, mabait, malambing sa mga katulong. Hindi pala sagot. Lagi pang may dalang panyo dahil mabilis pawisan. Pero kahit na ganoon, kapag si Luis ang nagyayang tumakas sa likod ng bahay, lagi siyang sumasama dahil hindi niya matiis ang kanyang kuya. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Sofia. Gumising naman si Luis. May nakita akong gagamba kahapon sa likod ng kubo. Nanlaki ang mata ng batang babae. Kadiri. Di yun kadiri, astig nga eh. Ayoko nga. Sinungaling. Last time ikaw pa nga may hawak ng posporo. Para lang takutin ka. Di tara na. Hindi na nakatanggip pa si Sofia. Sumunod siya habang dumadaan sila sa makitid na daan papuntang kubo. Basa pa ang lupa dahil umulan noong madaling araw. Kumapit sa binti nila ang damo. May amoy na lupa at dahon. Sa malayo, naririnig ang tilaok ng manok mula sa kabilang bukid. Pagdating nila sa kubo, agad na yumuko si Luis at sinilip ang ilalim ng hagdan. Andito yan kahapon ah. Sigurado ka? Oo. Lumapit si Sofia pero hindi masyado. Nakapulupot ang daliri niya sa isang patpat. Ayan, bulong ni Luis. May 2 gagamba pa sa gilid ng kahoy na halike. Malalaki, maitim. Gumagalaw ang paa sa manipes na sapot.
Kuya, huwag masyadong malapit, sabi ni Sofia. Ano ka ba? Hindi naman nangangagato agad eh. Kumuha si Luis ng maliit na lalagyan gawa ng kahon ng posporo. Maingat niyang hinuli ang isa gamit ang dahon. Ang isa naman si Sofia nakahuli kahit nangingimi. Akin to, sabi ni Luis. Iyo yan. Hindi ko nga gusto eh, pero nahuli mo. Napanguso si Sofia. Ikaw na nga may gusto. Nagkatinginan sila, tapos sabay na tumawa. Ganito ang madalas na hapon nila noon. Sa loob ng malaking bahay, malamig ang sahig at mabigat ang mga kortina. Mabango ang sala sa furniture polish. Malalaki ang frame ng larawan ng mga ninuno nila. Laging tahimik doon. Maliban sa yabag ng kasambahay o sa tunog ng kubyertos kapag oras na ng pagkain. Pero sa labas, ibang mundo. Masaya si Lucas sa labas. Masaya si Sofia basta kasama siya. Bandang 3:00 narinig nila ang sigaw ni Yaya mula sa malayo. Luis? Sofia, nasan kayo? Nanlaki ang mata ni Sofia. Ayun na. Nako, tago. Kuya, tama na. Hindi naman pinansin ni Luis. Hiniga niya ang kamay niya ng kapatid at tumakbo sila palayo sa loob. Paakyat sa maliit na pilapil sa likod ng taniman. Sa kabila nun, may makitid na daan papunta sa ilog. Kuya, bawal doon, reklamo ni Sofia. Sandali lang, titingin lang tayo. Kapag malaman ni Papa, hindi niya malalaman. Mahigpit ang hawak ni Luis sa kamay ng kapatid habang bumababa sila sa mabatong hagdan. Mas malamig ang hangin malapit sa tubig. Mas amoy na lumot at putik. Makulimlim na ang langit pero hindi pa yun alintana ni Luis. Bata pa siya, mas nasa isip niya, laro lamang. Pagdating nila sa gilid ng ilog, tumigil si Sofia. Medyo malakas ang agos. Kulay tsokolate ang tubig dahil sa ulan ng nakaraang araw. Kuya, uwi na tayo, sabi niya. Ang duwag mo naman. Hindi ako duwag Delikado lang. Natatakot na sagot ni Sofia. Lumapit si Luis sa isang malaking bato sa tabi ng pampang. Tingnan mo, kaya kong tumalon dyan. Huwag! Ang liit lang yan. Kuya Luis! Hindi niya pinakinggan ng kapatid. Umakyat siya sa madalas na bato. Nakaunat ang 2 braso. Oh, kita mo? Wala lang? Pumulandit ang putik sa paa niya at bahagya siyang dumaosdos. Kumapit siya sa isang sanga at natawa. Ano ka ba, kuya? Sigaw ni Sofia, malapit nang umiyak. Huwag ka matakot, okay lang ako. Humakbang pa si Luis ng isa pa. Doon siya dumulas. Biglang nadulas ang paa niya sa bato. Bumagsak siya ng pasubsob sa ilog. Nanlamig agad ang buo niyang katawan. Umikot ang paningin niya habang pinapalo ng agos ang tagiliran niya. Napalunok siya ng tubig. Nagpumigla siya pero hindi niya mahanap ang ilalim. Sofia! Sigaw niya pero tubig lang pumapasok sa pipik niya. Kuya! Narinig niya iyon bago niya nakita ang kapatid. Tumalon si Sofia sa mababaw na bahagi. Hindi siya marunong lumangoy masyado. Pero inabot niya ang kamay ni Luis. Kapitan mo ako! Mahigpit siyang kumapit. Humila si Sofia paakyat sa gilid kung saan may nakausning ugat ng puno. Putek ang kamay nito. Nanginginig ang boses. Umuulan na ng pino pero mabilis lumakas. Hilahin mo! Iyak ni Sofia. Sinubukan naman ni Luis. Kumapit siya sa ugat. Humila, sumipa sa tubig. Sa wakas, naitulak siya ni Sofia pataas sa mabatong pampang. Napasobsob siya roon. Hinihingal, inuubo, nanginginig. Kuya! Kuya! Sigaw ni Sofia. Paglingon niya, nakita niyang nasa tubig pa rin ang kapatid niya. Sofia, akyat!
Sinubukan nitong umakyat. Kumapit siya sa damo sa gilid. Pero biglang rumagasa ang mas malakas na tubig mula sa itaas. Bumuhos na ang ulan. Sa ilang segundo, lumakas ang agos. "Kuya!" Sigaw ni Sofia na nanginginig na ang boses. Gumapang si Luis papalapit sa gilid. "Kunin mong kamay ko!" Iniunat niya ang braso niya. Iniunat din ni Sofia ang sa kanya. Magkalapit na. Konting distansya na lang. Pero madulas ang putik. Nabitawan ni Sofia ang hawak niya. "Kuya! Sofia!" Sa isang iglap, nahila siya ng rumaragas ang tubig. Sumalpok ang maliit niyang katawan sa gilid ng malaking sanga. Pero hindi iyon sapat para tumigil ang agos. Kita ni Luis ang takot sa mukha ng kapatid niya. Kita niya ang kamay nitong pilit kumakapit sa wala. Tumakbo siya sa pampang. Nadudulas, sumisigaw. "Tulong! Tulong!" Walang sumasagot. Mas malakas na ang ulan. Halos hindi na niya makita ang unahan. Sumisigaw pa rin siya. "Sofia, kumapit ka!" Pero palayo na ng palayo ang kapatid niya. Hanggang sa hindi niya na ito nakita. Natumba si Luis sa putik. Nanginginig siya sa lamig at takot. Nangingitim ang ulap sa ibabaw nila. Nasa lalamunan niyang iyak pero hindi makalabas agad. Noong sa wakas ay makasigaw siya, buo ang boses niya. "Sofia!" Narinig din sa wakas ng mga tao sa mansyon ang sigaw niya. Dumating si Yaya, ang hardinero at ilang tauhan. Sumunod ang ama niya, naggalit ang mukha sa una pero namutla rin ng marinig ang nangyari. Hinila si Luis palayo sa pampang. Pilit siyang kumakawala. "Hanapin niyo siya! Andyan lang siya! Nakita ko pa siya!" Nagdatingan ng mga tao. May lubid, may bangka. May ilaw pagsapit ng dilim. Pero hindi nila nakita si Sofia. Kinabukasan, hinanap ulit. Hanggang sa sumunod na araw. Hanggang isang linggo, wala. Ni tsinelas, ni panyo, ni bangkay. Wala. At mula noon, hindi na naging pareho ang mansyon. Nawala ang boses ng batang laging tumatawa sa hardin. Nawala ang isang maliit na pares ng tsinelas sa pintuan. At sa dibdib ni Luis, may naiwan na isang tanong na hanggang pagtanda niya, hindi siya tinantanan. Kung hindi siya naging pasaway noon, buhay pa kaya ang kapatid niya ngayon? "Kasalanan mo to, Luis. Kung hindi ka pasaway, hindi mawawala ang kapatid mo." Umiiyak na sigaw ng kanyang ina. 15 taong gulang noon si Luis nang marinig niya ulit ang sigaw ng ina niya mula sa loob ng silid. Nakatayo siya sa labas ng pinto. Tuwid ang katawan pero nanginginig ang mga kamay. Basa pa ang buhok niya galing sa ulan. Pinapalitan siya ng damit ni Yaya ilang minuto ang nakaraan pero hindi niya maalala kung paano siyang nakapasok sa bahay. Ang nasa isip niya lang ay ang ilog, ang kamay ni Sofia at ang sigaw nito. Nakita niya ang kanyang ina na nakaupo sa gilid ng kama. Hawak ang panyo sa bibig. Namumugto ang mata nito. Magulo ang buhok. Sa tabi nito nakatayo ang ama niyang si Don Manuel. Matigas ang mukha at namumula sa galit. Hindi siya nilapitan ng kanyang ina. Hindi siya niyakap. Hindi siya tinanong kung ayos lang ba siya. "Bakit mo siya dinala roon?" Galit na tanong ng kanyang ama. Hindi agad nakasagot si Luis. Nanginginig ang baba niya. "Gusto ko lang pong maglaro." "Maglaro?" Buliyaw ng ama niya. "Sa ilog? Sa ulan? Ilang beses kang sinabihang huwag lalabas sa likod ng bahay." "Pa, hindi ko po sinasadya." "Hindi sinasadya?" Singhal ng ina niya. "Anak ko ang nawala. Kapatid mo." Napaatras si Luis. Bawat salita ay parang hampas. Mahina niyang sabi. "Sinubukan ko po siyang hawakan. Hindi ko naman po siya iniwan." Pero hindi na siya pinakinggan. Lumapit ang ama niya, tinuro siya. "Mula ngayon,
Huwag na huwag mo nang babanggitin ang pangalan ng kapatid mo sa harap ng nanay mo. Naiintindihan mo? Napaiyak si Luis. Pa, sumagot ka. Opo. Lumabas ka. Lumabas siya ng kwarto na mabigat ang paa. Sa hallway, sinalubong siya ni Yaya pero hindi na siya nagsalita. Dumiretso siya sa silid. Malaki iyon, malamig at may mga laruang halos hindi niya ginalaw. Sa isang sulok, nandoon ang maliit na kahon ng posporo na pinaglagyan nila ng gagamba noong huling beses silang nagtago sa likod ng bahay. Naupo siya sa sahig. Kinuha iyon. Mahigpit niya iyong hinawakan hanggang sa mangalay ang mga daliri niya. Mula noon, hindi na nawala ang sisi sa loob ng bahay. Sa hapagkainan, tahimik na kumakain ang lahat. Kapag nagkakamali siya ng hawak ng kubyertos o kapag hindi niya naubos ang pagkain, sapat na ang isang tingin ng ama niya para manliit siya. Kapag sinusubukan naman niyang kausapin ang kanyang ina, lumalayo ito. Kapag may bisita, hindi na pinag-uusapan si Sofia. Parang hindi siya nawala. Parang binura. Pero kay Luis, araw-araw siyang naroon. Sa hagdan, nasabay nilang binabaan. Sa hardin kung saan nila hinahabol ang paru-paro. Sa lumang kubo sa likod ng bahay. At sa ilog na hindi niya na muling nilapitan. Lumipas ang mga taon. Lumaki si Luis na laging maingat sa galaw. Natuto siyang manahimik. Natuto siyang huwag sumagot. Natuto siyang galingan sa pag-aaral. Dahil yan lang ang paraan para kahit papaano ay hindi siya tingnan ng ama niya na parang pabigat. Noong high school siya ang laging highest sa klase. Noong kolehiyo, nagtapos siya ng may karangalan. Noong pumasok siya sa negosyo, pinatunayan niyang kaya niyang tumayo ng mag-isa. Ngayon, sa edad na 27, isa na siyang matagumpay na CEO. May sarili siyang opisina sa mataas na gusali. May ilang branch ang kumpanya. Kilala siya sa industriya. Kapag may deal, siya ang hinahanap. Kapag may crisis, siya ang inaasahan. Pero tuwing umuuwi siya sa malaki niyang bahay, tahimik pa rin ang sumasalubong sa kanya. Isang guard sa gate, isang kasambahay na nagpapaalam kung may ihahain bang hapunan. Isang mesa na pang-animan pero iisa lang ang gumagamit. At sa dulo ng hallway sa second floor, isang kwarto na hindi niya pinapapapasukan araw-araw pero hindi rin niya maipapaalis sa bahay. Iyon ang dating silid ni Sofia. Nasa loob pa rin ng lumang aparador. Ang maliit na wooden horse. Isang puting lampshade na may kupas na ribbon. Pinapalinisan niya iyon taon-taon pero wala siyang pinapagalaw sa ayos. Tuwing mahirap ang araw sa opisina, doon siya pumapasok. Ganito rin ang ginawa niya ng gabing iyon. Pagkatapos ng isang buong araw ng meeting, bumalik siya sa bahay na masakit ang ulo. Hindi niya ginalaw ang hapunang inihain. Dumiretso siya sa second floor, binuksan niya ang silid ni Sofia. Malamlamang ilaw galing sa lampshade sa gilid. Amoy lumang kahoy at malinis na kumot. Sa ibabaw ng maliit na mesa, nandoon ang frame na hindi niya kailanman ipinatapon. Larawan nilang magkapatid. Siya, 10 taong gulang. Naka-short at nakangisi. Si Sofia naman ay maliit pa. May tirintas at nakayakap sa kanya. Nasa likod nila ang mansyon. Maaraw noon. Mukha silang walang iniintinding problema. Kinuha ni Luis ang frame. Napaupo siya sa gilid ng kama. Humigpit ang hawak niya sa litrato. Sorry, bulong niya. Hindi na niya mabilang kung ilang beses niya itong sinabi sa larawan. Sorry dahil siya ang nagyaya. Sorry dahil siya ang pasaway. Sorry dahil siya ang naisalba. Tumulo ang luha niya bago pa niya mapigilan. Mabilis niya iyong pinunasan. Pero may sumunod pa. Hindi siya madalas umiyak. Sa opisina, halos walang nakakakita na nawawala siya sa composure. Pero dito, sa silid na to, hindi niya kayang magpanggap. Kung andito ka lang sana,
Bulong niya ulit. Baka iba ang buhay ko. Naisip niya tuloy ang mga reunion ng mga kaklase niya na hindi niya pinupuntahan. Ang mga kaibigan niyang may mga anak na. Ang mga pagkakataong may mga babaeng nagtangkang lumapit pero hindi niya pinatuloy. Lagi siyang may dahilan. Lagi siyang abala. Lagi niyang sinasabing hindi pa oras. Pero ang totoo, may parte sa kanya na hindi na umusad. May parte sa kanya na naiwan sa pampang ng ilog. Doon sa araw na hinila siya ng kapatid niya pabalik sa buhay. Kapalit ng sarili nitong pagkawala. Ibinaba niya ang frame sa kandungan niya at napapikit. Hindi niya namalayang nakatulog siya roon. At nang makatulog siya, dumating ang panaginip na ilang linggo nang bumabalik sa kanya. Nasa lumang hardin siya ng mansyon. Maliwanag ang hapon, mahangin. Umaalo ng mga dahon ng mangga. Naroon ang lumang kubo. Naroon ang makitid na daan, pailog. Pero wala nang takot. Wala nang sigaw. Tahimik lamang ang paligid. May babaeng nakatayo sa ilalim ng puno. Dalaga na. Mahabang buhok at nakaputing damit. Payat ang mukha pero maamo. Nakatalikod ito noong una. Dahan-dahan itong humarap. Nanlaki ang mata ni Luis. Si Sofia, hindi na bata. Dalaga na. Parang nasa edad na 18 o 19. Kuya Luis, tawag nito. Nanginig ang tuhod niya. Sofia? Ngumiti ito. Parehong-pareho ng ngiting nasa lumang larawan. Lumakad siya palapit pero may isa pang taong nasa tabi nito. Isang matandang lalaki. Payat at nakakupas na polo. Kilala niya agad kahit panaginip lamang iyon. Si Tatang. Napahinto si Luis. Bakit? Bakit andito ka? Hindi naman sumagot si Tatang. Nakatingin lamang ito sa kanya. Malungkot pero kalmado. Humawak si Sofia sa braso ng matanda. Hindi mo pa rin ba ako nakikilala? Tanong ng dalaga. Kinabahan si Luis. Anong ibig mong sabihin? Lumapit pa siya pero parang humaba ang distansya. Hindi siya makalapit ng tuluyan. Hanapin mo ako, sabi ni Sofia. Saan? Napalingon naman si Tatang kay Sofia, tapos bumalik ang tingin kay Luis. Sa mga mata nito, may kakaibang lungkot. Parang may alam itong hindi niya alam. Sir, boses iyon ni Tatang pero hindi gaya ng boses nito sa opisina. Mas mababa at mas mabigat. Alagaan niyo po siya. Biglang lumakas ang hangin. Dumilim ang langit. At sa isang iglap, nasa tabi na naman sila ng ilog. Basang-basa si Sofia at nakaunat ang kamay niya. Kuya! Napabalik ko si Luis sa pagkakaupo. Mabilis ang tibok ng puso niya. Pawis ang noon niya kahit malamig ang aircon. Hawak pa rin niya ang larawan. Madilim na ang silid. Ilang segundo siyang humihingal bago niya naalala kung nasaan siya. Tumingin siya sa frame sa kamay niya. Sa batang si Sofia na nakangiti sa larawan. Pagkatapos, naaalala niya ang panaginip. Ang dalagang si Sofia at si Tatang na nakatayo sa tabi nito. Napahawak siya sa sentido. Hindi niya maintindihan kung bakit nandoon ang matanda sa panaginip niya. Hindi naman konektado ang dalawa. Hindi dapat. Pero habang tinititigan niya ang lumang larawan, may isang kutob na unti-unting sumisiksik sa dibdib niya. Parang may malapit nang mabuo. At pakiramdam niya, hindi yon simpleng panaginip ang lahat ng ito. Months later, napapangiti si Tatang habang papunta sa opisina ni Luis. Bitbit niya ang maliit na papel na pinapabigay ng kanyang anak. Habang naglalakad, naaalala niya ang sinabi ng anak. Pa, pwede po bang pakibigay ito kay Sir Luis? Simpleng regalo lang po para sa kaarawan niya. Dahan-dahan namang kumatok si Tatang sa labas ng pinto. Pasok, wika ni Luis. Sir,
Maibibigay po sana ako. Galing po sa anak ko. Nasa loob ng opisina si Luis nang pumasok si Tatang. Hawak ang isang puting sobre. Medyo lukot ang gilid pero maayos naman ang pagkakasara. Nakangiti ang matanda pero halatang kinakabahan. Para saan yan? Tanong ni Luis habang binababa ang laptop. Birthday niyo po ngayon, diba? Napahinto si Luis. Hindi niya pinapaalam sa opisina ang birthday niya. Ayaw niya ng handaan, cake, o kahit simpleng greeting sa email. Pero mukhang may nakarating kay Tatang. Sabi po ng HR kahapon, dagdag ng matanda. Inabot niya ang sobre. Galing po sa anak ko yan, pinabibigay niya. Tinanggap naman ni Luis. Hindi na kailangan. Gusto niya po talaga eh. Kagabi pa po niya ginawa yan. Sandali siyang natahimik. Tiningnan niya ang sobre. Simple, walang design. May nakasulat lang sa harap gamit ang asul na ballpen. Para kay Sir Luis. Dahan-dahan niya iyong binuksan. Sa loob ay may nakatiklop na papel. Malinis ang sulat. Medyo maliit ang letra pero maayos. Binasa niya. Sir Luis, magandang araw po. Ako po si Nina, anak ni Tatang. Hindi ko po alam kung paano magsisimula pero gusto ko lang po kayong pasalamatan. Kung hindi po dahil sa inyo, baka hindi na po ako nakapagpatuloy ng pag-aaral. Baka po nagtatrabaho na lang ako ngayon para tumulong sa tatay ko. Pero dahil po sa tulong ninyo, 2 araw na lang gagraduate na po ako. Hindi ko po maipaliwanag kung gaano po ako kasaya. Gusto ko po sana kayo makilala ng personal. Sana po makapunta kayo sa graduation ko. Malaking bagay po sa akin iyon. Salamat po sa lahat. Hindi ko po kayo makakalimutan. Ninya. Natigil si Luis sa huling linya. May emoticon at may puso. May simpleng smiley. Nanlalamig ang daliri niya habang hawak ang papel. Sir? Tanong ni Tatang. Hindi agad siya nakasagot. Naaalala niya bigla ang mga lumang card na ginagawa ni Sofia noon. Tuwing birthday niya, tuwing Pasko, kahit walang okasyon. Mahilig itong gumuhit ng maliit na puso sa dulo ng sulat. At laging may kasama ang simpleng smiley. Hindi bongga, hindi maganda ang drawing. Pero pareho, eksakto. Napapikit sandali si Luis. Tapos, napangiti ng bahagya. Uso siguro to sa mga babae. Sabi niya na parang kinakausap ang sarili. Hindi na niya pinahaba ang isip. Imposible. Magaling magsalat ang anak mo, sabi niya kay Tatang. Napangiti naman ang matanda, halatang proud. Opo, masipag po iyon. 2 araw na lang graduation na niya? Opo, sir. Anong oras ang program? 10:00 po ng umaga sa auditorium po ng St. Bernadette. Tumango si Luis. Inaanyayahan ko po sana kayo, dagdag ni Tatang. Kahit saglit lang po. Gusto po talaga kayo makita ng anak ko. Tinitigan ni Luis ang card sa kamay niya. Hindi siya sanay sa ganito. Hindi siya pumupunta sa ganitong okasyon kahit sa sariling kumpanya. Bihira siyang magpakita sa events kung hindi kailangan. Pero, iba ito. Oo, sagot niya. Susubukan kong pumunta. Nanlaki ang mata ni Tatang. Talaga po, sir? Oo. Napangiti ang matanda. Maraming salamat po. Matutuwa po iyon. Pagkaalis ni Tatang, naiwan si Luis sa mesa niya. Hawak pa rin ang card. Hindi niya inaasahan na may simpleng sulat na makakapagpabagal sa araw niya. Hindi niya alam kung bakit pero may kakaibang pakiramdam habang binabasa niya iyon. Parang mahinihintay. Makalipas ang 2 araw, graduation ni Nina. Papunta na si Luis para dumalo sa graduation ng anak ni Tatang. Ngunit,
Ano? Babalik tayo? Sir, urgent daw po. Kailangan daw po kayong pumirma ngayon din. Nasa loob ng kotse si Luis. Nakaupo siya sa likod. Nakasuit. Handa na para sa graduation. Nasa gitna na sila ng kalsada papunta sa venue. Anong kontrata? Tanong niya. Yung Japanese client po. 120 million pesos na deal. Napapikit si Luis. Malaki iyon. Kung hindi niya pipirmahan, maaaring umatras ang client. Hindi ba pwedeng mamaya na lang? Tanong niya. Sir, deadline po ngayon eh. Baka magbago pa ang isip nila. Napahawak si Luis sa noo niya. Sabay nag-ring ang phone niya. Si Tatang. Sinagot niya. Sir, nasa venue na po kami. Excited ang boses ng matanda. Malapit na pong magsimula. Tahimik si Luis sandali. Tatang. Mabigat ang boses niya. Pasensya na. Tumahimik ang kabilang linya. Kailangan ko hong bumalik sa office may pipirmahan akong kontrata. Parang may bumagsak sa kabilang linya. Ganun po ba, sir? Mahina ang sagot ni Tatang. Pasensya na talaga ha. Opo, niintindihan ko po. Narinig naman ni Luis ang mahinang ingay sa background. Mga tao, boses, parang nasa auditorium na. Si Ninya po, naghihintay. Dagdag ni Tatang. Mas lalo siyang natahimik. Sabihin mo sa kanya sorry kung hindi ako matutuloy. Opo, sir. Naputo lang tawag. Sandaling hindi nagsalita si Luis. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana. Dumadaan ang mga sasakyan. May mga estudyante sa gilid. Naka-formal na. Sir, U-turn na po? Tanong ng driver. Huminga siya ng malalim. Oo, bumalik tayo. Dahan-dahang umikot ang sasakyan. Sa loob ay mabigat ang pakiramdam ni Luis. Hindi niya alam kung bakit ganito ang epekto sa kanya. Hindi naman niya obligasyon na pumunta. Hindi naman siya kamag-anak. Pero may kakaiba. Parang may dapat siyang puntahan. Biglang tumunog ulit ang phone niya. Si Noel. Sir? Sabi agad nito. Good news po. Ano? Pumayag na po ang client kahit wala kayong perma ngayon. Pwede na raw pong e-sign na lang later. Napaupo ng tuwid si Luis. Sigurado ka? Opo sir, confirm na. Tahimik siya sandali. Tumingin siya sa relo niya. 9:40 a.m. May oras pa. James, mabilis niyang sabi. Balik tayo sa graduation venue. Sir? Balik tayo, bilisan mo. Opo, sir. Mabilis na umikot ulit ang sasakyan. Hindi na siya tumawag kay Tatang. Hindi na siya nagpasabi. Bahala na. Habang papalapit sila sa venue, bumibilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung bakit. Hindi naman niya kilala ang anak ni Tatang. Pero parang may humihila sa kanya papunta roon. Pagdating nila, agad siyang bumaba. May mga estudyante sa labas, nakatoga. May mga magulang na may dalang bulaklak. Maingay, masayang paligid. Pumasok siya sa loob ng auditorium. Mainit ng konti, siksikan, maraming tao. Naglakad siya sa paligid. Hinahanap kung saan siya pwedeng umupo. Biglang narinig niya ang boses sa harap. Next, for Bachelor of Science in Education, huminto ang paa niya. Nakaramdam ng panghihinayang si Tatang dahil akala niya ay hindi na matutuloy ang pagpunta ng kanyang boss sa graduation ng kanyang anak. Ngunit nang lumingon siya sa likod, nagulat siya nang makita si Luis na nakatayo. Akala niya hindi na ito darating. Kaya labis-labis ang kanyang tuwa dahil matutupad na ang hiling ng kanyang anak na makita ng personal ng taong tumulong sa kanya upang makapagtapos sa pag-aaral. Sir? Sir, nandito po kayo. Napalingon si Luis sa boses ni Tatang mula sa gitna ng audience. Nakatayo ang matanda sa tabi ng aisle. Hawak ang mumurahing bouquet na balot sa pink na papel.
Nakasuot siya ng plantsadong long sleeves na halatang hiniram o matagal nang naitabi para sa espesyal na araw. Kita ang tuwa sa mukha niya. Kumakaway pa siya na parang natatakot na hindi siya mapansin. Pero hindi agad nakalapit si Luis. Nakatayo lang siya sa gilid ng auditorium. Kalahati ang katawan sa anino ng pinto. Mainit ang loob. Siksika ng tao. May amoy ng pulbos, pabango at tela ng toga. May mga batang may hawak na cellphone. May mga magulang na nakatayo pa para mas makita ang stage. Sa harap naman nakaayos ang mga graduates na magkakahanay na upuan. Lahat nakaitim na toga at square cap. Sa gitna ng lahat ng yon, narinig niya ang pangalan. Nina Valdez. Mabagal siyang napalingon sa stage. May isang dalagang tumayo mula sa pangatlong hanay sa kaliwa. Nakatoga ito, may medalya sa leeg. At maayos ang lakad paakyat sa hagdan ng entablado. Nakapusod ang puhok, pero may ilang hiblang kumawala sa gilid ng tenga. Hawak niya ang maliit na card na may pangalan niya. Diretso ang likod, mahinhin ang lakad. Hindi siya nagyayabang. Hindi rin siya mukhang kabado. Parang tahimik lang ang saya niya. Nanlamig ang katawan ni Luis. Napatigil siya sa mismong pasukan. At ayan po ang anak ko, sir. Bulong sigaw ni Tatang. Halos hindi mapigilan ng excitement. Si Nina po iyan. Pero hindi na halos marinig ni Luis ang boses ng matanda. Parang lumayo ang lahat ng tunog. Ang host sa stage, ang mahinang palakpakan, ang mga usapan sa paligid. Lahat iyon naging mabagal. Kasi sa wakas, malinaw na niyang nakita ang mukha ng dalaga. At sa isang iglap ng lamig ang buong katawan niya. Parang may humigpit sa dibdib niya. Parang may humampas na alaala sa ulo niya ng sabay-sabay. Hindi siya nagkakamali. Hindi pwedeng nagkakamali siya. Ang hugis ng mukha, ang mga mata, ang ilong. Ang paraan ng marahang pagngiti nito habang iniaabot ang diploma. Hindi iyon simpleng pagkakahawig. Hindi iyon yung tipong kamukha lang. Hindi. Si Sofia yon. Mas matanda lang, nagdalaga lang. Nasa stage ngayon ang kapatid niyang nawala sa ilog. 19 na taon na ang nakakaraan. Napaatras si Luis ng isang hakbang. Napahawak siya sa likod ng bakanteng upuan sa gilid para hindi matumba. Nanginginig ang mga daliri niya. Nakatitig lang siya sa stage. Hindi makakurap. Sa harap inabot ng dean ng diploma kay Nina. Yumuko ito ng bahagya. Siya humarap sa audience para sa litrato. Doon ay mas luminaw. Nakita niya ang ngiti. Yung maliit lang. Hindi nakabuka ang bibig. Yung tipong mahinahin pero totoo. Eksaktong ngiti ni Sofia sa lumang larawan sa kwarto. Napahigpit ang hawak ni Luis sa sandalan ng upuan. Sir, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Tatang. Lumapit na ito sa kanya. Halatang nag-aalala. Maputla po kayo. Hindi naman agad sumagot si Luis. Nakatingin pa rin siya sa stage. Tatang, paos niyang sabi. Opo, sir. Ilang taon na nga si Nina? Nagulat ang matanda sa tanong. 18 po. Napapikit si Luis ang sandali. 18. Tama. Eksakto. Mula ba pagkabata ikaw na nagpalakas sa kanya? Dagdag niya. Opo, sagot ni Tatang. Pero nagtataka na sa tono ng CEO. Bakit po? Hindi pa rin siya tumingin sa matanda. Nakatitig lang siya kay Nina habang bumababa ito ng stage, hawak ang diploma. Sa bawat galaw nito, mas lalong bumibilis ang tibok ng puso niya na imposible itong ibang tao lang. Naaalala niya ang panaginip. Naaalala niya ang lumang card. Naaalala niya ang heart at smiley. Naaalala niya ang litrato sa wallet. At higit sa lahat, naaalala niya ang araw sa ilog.
Sir? Mahina ulit ang tawag ni Tatang. May problema po ba? Doon lang bumaling si Luis sa kanya. At sa unang pagkakataon, simula nang makilala niyang matanda, nakita ni Tatang na halos hindi maipinta ang mukha ng CEO. Namumula ang mata nito. Matigas ang panga. At parang may pinipigilang sumabog. Hindi pwede. Mahinang bulong ni Luis sa sarili. Hindi pwede. Ano pong hindi pwede, sir? Napalunok si Luis. Gusto niyang magtanong agad. Gusto niyang alugin ang matanda at sabihin, saan mo siya nakuha? Sino siya? Ano ang totoong pangalan niya? Pero hindi niya magawa. Nasa gitna sila ng graduation. Naroon ang anak ng matanda. O kapatid niya? Nakangiti, masaya, hawak ang diploma. Paano niya sisimulan ng tanong na kayang sumira sa lahat? Sa stage, bumababa na si Nina sa hagdan. Maingat ang hakbang para hindi matapakan ng toga. Tumitingin ito sa audience. Tila hinahanap ang ama niya. At nakita siya nito. Pa! Sigaw nito mula sa malayo. Masaya ang boses. Tumaas naman agad ang kamay ni Tatang at kumuway. Dito anak! Napatingin si Nina sa direksyong iyon. At sa unang beses, nagtagpo ang mata nila ni Luis ng malinaw. Parang tumigil ang oras. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Hindi dahil sa takot. Hindi dahil kilala niya agad. Kundi dahil siguro nakita niyang naroon na pala ang taong matagal niya nang gustong pasalamatan. Ngumiti siya. Polite, mahinhin, masayang ngiti. At doon, tuluyang bumigay ang loob ni Luis. Parehong-pareho. Parehong-pareho ng ngiti ng kapatid niya noong bata pa ito. Hindi niya napansin na basa na pala ang gilid ng mata niya hanggang sa maramdaman niyang may isang patak na dumula sa pisngi niya. Mabilis niya iyong pinunasan. Sir, napabulong si Tatang. Mas lalo lang naguguluhan. Bakit po kayo umiiyak? Napalingon si Luis sa matanda. Hirap siyang magsalita. Tatang, si Nina. Opo? Ano ang? Naputol siya at hindi niya maituloy. Sa harap nila, naglakad si Nina pababa sa aisle papunta sa pwesto ng kanyang ama. Maingat pero mabilis ang hakbang. Hawak niya ang diploma sa isang kamay at ang cap naman sa isa. Nangingiti siya habang papalapit. Ngunit hindi pa nakakalapit si Nina sa kanila nang biglang may sumigaw, kasabay ng pag-ugong ng fire alarm. Napaigtad ang lahat. Biglang nag-flash ang pulang ilaw sa gilid ng auditorium. Attention please! Please proceed to the nearest exit in an orderly manner. Fire alarm. Nagkagulo ang paligid. May mga batang napasigaw. May mga magulang na nagtayuan agad. May staff na tumatakbo sa gilid ng stage. Sa likod may ilang nagunahan na sa pinto. Anong nangyayari? Sigaw ng isang babae. Sunog ba? Mamog po kayong tumakbo. Sa loob ng ilang segundo, ang maayos na graduation ay naging sabog na eksena ng kaba at ingay. Pa! Sigaw ni Nina. Pa! Andito po ako. Hindi natuloy ang sasabihin ni Nina dahil sa mga taong nagpapanik. May sunog! Lumabas na kayo! Bilis! Parang sabay-sabay kumawala ang lahat ng tao sa upuan. May mga magulang na agad tumayo. May mga estudyanteng napatili. Ang ibang staff sa harap, pilit inaawat ang mga tumatakbo. Pero wala nang nakikinig. Nasa gitna ng aisle si Nina. Ilang hakbang na lang at makakalapit na sana siya kina Tatang at Luis. Anak, dito! Sigaw ni Tatang, taas ang kamay. Pa! Tumakbo si Nina papunta sa kanila. Pero bago pa siya makalapit, may dalawang lalaking magulang na nagunahan sa gilid. Nasagi siya. Napaatras siya ng isang hakbang. Mabilis na lumapit si Tatang at nahawakan ang kamay niya. Nandito na ako pa, sabi ni Nina na hingal. Huwag kang bibitaw.
Sagot naman ni Tatang na nanginginig rin ng boses. Lumapit naman si Luis sa kanila. Sa side exit tayo, mas mabilis doon. Tumango si Tatang. Mahigpit ang hawak niya sa anak habang sumusunod sila kay Luis sa gilid ng auditorium. Mas makapal ang usok sa bandang likod. May amoy sunog na kahoy at tela, kumakagat sa lalamunan. Dahan-dahan lang, sigaw ni Luis sa kanila. Pero lumalala ang gulo. May isang babae na napahiyaw ng maitulak. May graduate na nadapa sa harap. Nagsisiksika ng mga tao sa makitid na daan. Pa, sabi ni Ninya nang may nakabangga sa balikat niya. Kapit lang, sabi ni Tatang. Halos kalad ka rin niya ng anak niya sa dami ng taong dumadaan sa gilid nila. Pero biglang may malakas na tulak mula sa likod. Isang grupo ng takot na tao ang sumabay sa pagtakbo palabas. Nawala ang balanse ni Tatang. Nabitawan niya ang kamay ni Ninya. Napasigaw. Pa! Sigaw ng dalaga. Mabilis siyang naitulak pabalik sa gitna ng aisle. Sinubukan niyang bumalik pero may mga tao nang humaharang sa pagitan nila. May mga toga, upuan at nagtutulak ang katawan sa gitna. Ninya! Sigaw ni Tatang na pilit sumisingit. Pa! Pa! Mabilis siyang hahakbang sana pabalik pero hinila siya ni Luis sa braso. Tatang, hindi ka makakasingit dyan. Mauna ka nang lumabas, babalikan ko si Ninya. Ang anak ko, sir, please, iligtas niyo po siya. Sigaw ni Tatang. Namumula ang mata. Huwag po kayo mag-alala, ililigtas ko po siya. Hinigpitan ni Luis ang hawak sa matanda. Labas muna! Biglang nag-flashback sa isip ni Luis ang nangyari sa ilog. Halos hindi niya na maintindihan ang kanyang nararamdaman dahil sa halo-halong emosyon. Ayaw niyang mawalang muli si Sofia. Sinubukan niyang salubungin ng mga taong nakakasalubong niya upang hanapin ang dalaga. Kumigpit ang panga ni Luis. Mabilis siyang sinuyod ng tingin ang lumalabas sa mga tao. Graduate, guro, magulang, staff. Pero wala na si Ninya. Wala. Sofia, nasan ka na? Nag-aalala na wika ni Luis. Sa harap niya, mas dumadami ang usok. May dumating ng fire truck. May mga bumbero nang bumababa. Pero agad nakapasok, inaayos pa ang hose. Kinokontrol pa ang crowd. Masyadong matagal. Masyadong mabagal. Nag-flashback ulit sa isip niya. Isang batang kamay na nawala sa hawak niya. At isang sigaw na habang buhay niyang dala. Napapikit siya ng isang segundo at pagdilat niya, malinaw na sa kanya. Kapatid ko yun. Bulong niya. Kailangan ko siyang mahanap. Sofia, hintayin mo ako. Ililigtas ka ni Kuya. Determinadong wika ni Luis. Mabilis siyang naramdaman ng init at makapal na usok. Masakit sa mata, halos wala nang makita sa taas. Yumuko siya para mas makahinga. Mabilis niyang inalala ang huling pwesto ni Ninya. Sa gitna ng aisle, malapit sa unahan. Ninya! Sigaw niya. Walang sagot. Naglakad pa siya paabante. Kinapaka pa ang mga upuan. May mga natumbang chair sa sahig. May cap na nadaganan ng paa. May diploma cover sa gilid. Sa bandang stage, may apoy ng gumagapang sa kortina. Ninya! May narinig siyang pag-ubo. Mahina. Mula sa kaliwa, mabilis niyang lumiko sa pagitan ng mga upuan. Doon niya nakita ang isang anino sa sahig. Si Ninya. Nakaluhod ito sa gilid ng upuan. Hawak ang dibdib niya. Umiiyak habang sinusubukang tumayo. May natumbang bakal sa stand sa tabi niya. Kaya siguro hindi siya agad nakaalis. Ninya! Umangat ang mukha ng dalaga. Namumula ang mata niya dahil sa usok. Sir, paos niyang sabi. Hindi ko na makita si Pa. Lumuhod agad si Luis sa harap niya. Huwag ka mag-aalala, ligtas ang papa mo. Nandito na ako. Ililigtas kita. Hinawakan niya ang braso ng dalaga. Nanginginig ito ng todo.
Tatayo tayo, kaya mo. Tumango si Ninya pero halatang nahihina na. At bago pa sila makatayo ng maayos, may lakas na ugong mula sa taas. Napalingon si Luis. May bahagi ng kisame sa gitnang section na bumigay. "Ninya, yuko!" sigaw niya. Hindi niya na inisip. Mabilis niyang hinilang dalaga palapit sa dibdib niya, kinuberan gamit ang sarili niyang katawan. Sa sumunod na segundo, bumagsak ang parte ng kisame. Malakas ang tunog. Parang sumabog ang paligid. May bumagsak na kahoy, alikabok, at peraso ng plaster sa likod at balikat ni Luis. Napadaing siya sa sakit. Humampas ang isang mabigat na parte sa kanang braso niya. Naramdaman niya ang init at bigat, pero hindi siya bumitaw. Mahigpit niyang niyakap si Ninya habang nakayuko sa ibabaw nito. "Sir," iyak ng dalaga sa ilalim niya. "Ayos ka lang?" Hinihingal niyang tanong. "Opo, kayo po?" Hindi naman agad siya nakasagot. Masakit ang likod niya. May mainit na dumadaloy sa sentido niya. Pero buhay siya. At ramdam niyang humihinga pa rin si Ninya sa ilalim ng mga braso niya. "Makinig ka," sabi niya na paos. "Pag sinabi kong takbo, tatakbo tayo." "Hindi ko po kayo iiwan," umiiyak na rin sabi ni Ninya. Napatigil naman si Luisa narinig. Hindi niya alam kung bakit, pero sa gitna ng usok at apoy, ang linyang iyon ang lalong tumama sa kanya. "Hindi ko kayo iiwan." Dahan-dahan niyang iniangat ang katawan niya. Masakit ang balikat, pero pinilit niya. Inalalayan niya si Ninya na makatayo. Halos nakasandal na ito sa kanya. Sa malayo, may narinig silang sigaw ng mga bombero. "May tao pa sa loob!" "Nandito kami!" sigaw naman ni Luis. "Nandito po kami!" sabay iyak ni Ninya. Makalipas ang ilang segundo, may ilaw na sumilip sa usok. 2 bombero ang lumapit. "Sir, kaya niyo po ba?" "Oo," sagot ni Luis pero halatang hindi nabuo ang lakas niya. Inalalayan sila palabas. Habang lumalapit sa pinto, mas malamig ang hangin. Mas malinaw ang paligid. At nang tuluyan silang makalabas, sumabog ang sigawan sa labas. "Ninya!" sigaw ni Tatang. Halos matumba ang matanda sa pagtakbo papunta sa kanila. Umiiyak na siya ng buong buo. Niyakap niya agad ang anak niya ng mahigpit. Parang ayaw nang bumitaw kahit kailan. "Anak! Anak ko!" paulit-ulit niyang sabi. Nakaiyak si Ninya sa dibdib ng ama niya. "Pa, akala ko hindi na kita makikita." Sa tabi nila ay sumandal si Luis sa stretcher ng paramedic. Doon lang siya napaupo ng tuluyan. Dumudugo ang gilid ng noo niya. Nanginginig ang kanan niyang kamay. Namamanhid ang balikat niya. "Sir, kailangan po kayong dalhin sa ospital," sabi ng paramedic. "Ako rin po," sabi naman agad ni Ninya. Lumayo ng konti kay Tatang. "Sasama ako." "Anak, okay ka ba?" tarantang tanong ng matanda. "Opo, pero sasama po ako kay Sir Luis sa ospital. Utang ko pong buhay ko sa kanya." Napatingin naman si Luis sa dalaga. Namumula ang mata nito. Magulo ang buhok. May abo sa toga. Pero malinaw ang tingin. Punong-puno ng pasasalamat. At may kung anong pamilyar na hindi na niya maitanggi. Ipinikit ni Luis ang mata niya, sandali, habang sinasakay sila sa ambulansya. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, hindi niya iniligtas ang alaala lang. Iniligtas niya ang taong ayaw niya nang mawala ulit. At habang umaandar ang ambulansya, papuntang ospital, hawak ni Nini ang kamay niyang sugatan. At si Tatang, sa kabilang gilid, ay tahimik na umiiyak. Walang nagsasalita, pero lahat sila alam na may binuksang pinto ang araw na iyon na hindi na muling masasara. "Sir,
Gising na po ba kayo? Sir, tingin po kayo sa ilaw. Dahan-dahang dumilat si Luis. Maputi ang kisame sa ibabaw niya. Malamig ang paligid. Amoy alkohol, gamot, at bagong palet na kumot. May tusok ang likod ng kamay niya. May benda ang ulo niya. Mabigat ang kanang balikat niya na parang may nakapatong na bato. Anong oras na? Paos niyang tanong. 5:00 po ng hapon. Sagot ng nurse habang sinusuri ang blood pressure niya. Mabuti na lang at hindi po malalim ang tama sa ulo ninyo. Na-sprain po ang balikat at may pasa sa likod. Pero stable po kayo. Pumikit sandali si Luis. Dahan-dahan bumalik ang lahat sa isip niya. Graduation, alarm, usok, at si Nina. Bumagsak ang kisame. Mabilis siyang gumalaw pero napaigik siya sa sakit. Sir, dahan-dahan lang po, sabi agad ng nurse. Nasaan sila? Tanong niya. Ay, yung kasama niyo po ba? Oo, yung dalaga at yung matanda. Nasa labas po sila kanina. Hindi namin agad pinapasok dahil nililinis pa po kayo. Tawagin ko na po ba? Tumango si Luis. Lumabas ang nurse. Naiwan siyang mag-isa sa kwarto. Maliit lamang iyon pero malinis. May berdeng kortina sa gilid. Isang sofa malapit sa pinto. At monitor sa kanan ng kama. Sa mesa may bote ng tubig at plastic na lalagyan ng gamot. Humiga siya ng malalim. Hindi pa rin maayos ang tibok ng puso niya. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil nasa ospital siya kasama ang isang taong matagal niya nang hinahanap. Pagkaraan ng ilang segundo, bumukas ang pinto. Unang pumasok si Tatang. Namumula ang mata. Magulong buhok, hawak-hawak niya ang sombrerong dala niya kanina sa graduation. Sa likod niya, dahan-dahang pumasok si Nina. Wala na siyang toga. Pinalitan na siya ng simpleng puting t-shirt at jogging pants na malamang galing sa ospital o binili ng kung sino man. Basa ang buhok niya, parang pinunasan lang ang usok at abo. Wala siyang makeup. Wala ring medalya o diploma sa kamay. Pero mas malinaw niya nang nakita ngayon. Mas lalo itong kahawig ni Luis. Huminto si Nina sa gilid ng kama. Magkahawak ang kamay niya. Halatang nahihiya. Halatang naiiyak ulit. Sir, mahina niyang sabi. Tumango si Luis. Ayos ka lang? Opo, sagot niya. Pero agad na namasa ang mata niya. Kayo po? Buhay pa. Nangiting sagot ni Luis. Piliting ngumiti si Nina pero basag agad iyon ng luha. Tinakpan niya ang bibig niya at yumuko siya pero hindi niya napigilan ang hikbi. Sir, pasensya na po. Napakunot ang noon ni Luis. Bakit ka nagsasorry? Kasi po, dahil sa akin nasaktan kayo. Nanginginig ang boses niya. Kung hindi po kayo bumalik sa loob, buhay ka. Putol ni Luis. Yon ang importante. Mas lalo siyang napaiyak sa sagot. Lumapit siya ng isang hakbang. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Una, pinag-aral niyo ako. Tapos ngayon, sinagip niyo pa ako. Tahimik lamang si Luis. Marami na siyang narinig noon na pasasalamat sa buhay niya. Mula sa empleyado, sa partner, sa kung sino-sino. Pero, iba ito. Hindi dahil sa iyak. Hindi dahil sa drama. Kundi dahil ramdam niyang totoo bawat salita. Sir, kung hindi po kayo bumalik, hindi na natuloy ni Nini ang sasabihin at napailing siya. Baka wala na po ako. Biglang umusad si Tatang. Anak, huwag kang magsalita ng ganyan. Pero hindi na napigilan ni Nini ang sarili. Lumapit pa siya kay Luis hanggang sa gilid na lang ng kama ang pagitan nila. Pwede ko po ba kayong yakapin? Tanong niya sa gitna ng luha. Natigilan naman si Luis. Hindi niya alam kung ano ang isasagot sa unang 2 segundo. Pagkatapos ay mahina siyang tumango.
Maingat siyang niyakap ni Nina para hindi matamaan ang sugat niya. Pero kahit maingat, ramdam ni Luis ang higpit ng yakap ng dalaga. Hindi iyon normal na yakap. Hindi iyon simpleng thank you. Kumapit ito sa kanya na parang matagal na siyang kilala. Parang natakot itong mawala siya. Parang may matagal ng puwang sa puso nitong gusto niyang punan. At sa sandaling iyon, hindi na ang dalagang si Nina ang nakita ni Luis, kundi ang batang si Sofia. Iyong mabaliit na batang sumasabit sa braso niya kapag natatakot sa kulog. Iyong batang tumatawa kapag binibigyan niya ang manggang hilaw. Iyong batang laging may sulat na may drawing na puso at smiley sa dulo. Napapikit si Luis. Dahan-dahan niyang tinaas ang kaliwang kamay niya at ipinatong sa likod ni Nina. Mahigpit, maingat. Parang ayaw na rin niyang bumitaw. Okay ka na, bulong niya. Salamat po, iyak ni Nina. Salamat po talaga. Pagkalayo nito, pinunasan niya agad ang mata. Nahihiya siya na umiyak ng ganoon sa harap niya. Pero hindi siya lumayo ng tuluyan. Nasa tabi lang siya ng kama. Parang gusto pa rin manatili. Napatingin si Luis kay Tatang. Tahimik ang matanda. Nakatayo sa paanan ng kama, hawak ang sombrero niya. Mabigat ang mukha. Hindi gaya kanina na puro takot. Ngayon, parang may pinagdadaanan siyang desisyon. Tatang, sabi ni Luis, may gusto sana akong itanong. Napayuko ang matanda. Tumabi si Nina at napatingin sa kanyang ama. Pa, mahina ang boses ni Luis pero diretso. Saan mo talaga nakuha si Nina? Hindi naman agad sumagot si Tatang. Narinig sa labas ang mahinang yabag ng nurse. Sa loob ng kwarto, tila huminto ang oras sa pagitan nilang tatlo. Pa, ulit ni Nina na mas mahinahon. Anong ibig sabihin na, sir? Nahigpit ang hawak ni Tatang sa sombrero niya. Kita ang panginginig ng daliri niya. Ilang segundo siyang nakatungo bago siya tuluyang nagsalita. Hindi ko po siya tunay na anak. Parang nabingi si Nina. Ano po? Mahinang sabi niya. Hindi pa rin nakatingin sa kanila si Tatang. Anak, mahina niyang sabi. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Pero natakot ako. Natakot saan? Tanong ni Nina. Namumuo ulit ang luha sa mata niya. Pa, anong sinasabi mo? Huminga ng malalim ang matanda. Pag-angat niya ng tingin, basang-basa na ang mga mata niya. Maraming taon ang nakalipas, sabi niya. Namamasukan pa ako noon sa probinsya. Hindi pa ako dito sa Maynila. Isang araw, sobrang lakas ng ulan. Umakyat ang tubig sa ilog. Hindi na gumagalaw si Luis. Nakatingin lang siya sa matanda. Nakita kita, sabi ni Tatang. Ngayon kay Nina na nakatingin. Maliit ka pa noon. Halos wala ka ng malay. Kumapit ang damit mo sa sanga sa gilid ng ilog. Akala namin wala ka na nun. Napaatras si Nina ng isang hakbang. Hindi. Mahina niyang bulong. Inuwi kita. Tuloy ni Tatang. Dinala kita sa maliit naming bahay. Inalagaan ka ng asawa ko. Ilang araw kang nilagnat noon. At ilang linggo pa bago ka tuluyang lumakas. Bakit hindi niyo po ako dinala sa pulis? Nanginginig na tanong ni Nina. Dinala ka namin. Sagot ni Tatang agad. Nagtanong kami at naghanap. Pero wala kaming nalaman noon. Mahirap ang komunikasyon sa baryo. Tsaka wala ring malinaw na ulat na umabot sa amin. Nagsabi lang ng iba, marami daw nawala dahil sa baha. Napapikit si Luis. Bawat salita kumakapit sa dibdib niya. Wala kang maalala noon. Pangalan mo lang paulit-ulit mong sinasabi. Sofia. Nanlaki ang mata ni Luis. Pati si Nina natigilan. Pero bata ka pa. Tuloy ni Tatang.
Habang lumalaki ka, unti-unting nabura ang alaala mo. Nagkaroon ka ng lagnat na matindi. Pagkatapos noon, wala ka nang maalalang pangalan, lugar o mukha. Tahimik ang kwarto. Naririnig lang ang mahinang tunog ng monitor sa tabi ni Luis. Anong ginawa niyo? Tanong ni Luis. Paos ang boses niya. Lumunok si Tatang. Pinalaki ko siya bilang anak ko. At bakit Nini ang pinangalan mo? Tanong ni Luis. Hindi ko po pinalitan agad. Noong maliit pa siya, hirap siyang bigkasin ng sarili niyang pangalan. Minsan ang sabi niya, Nia, Ninia, hanggang sayo nang nakasanayan niya. Napahawak si Ninia sa dibdib niya. Tuloy-tuloy na ang luha niya ngayon. Ibig sabihin, hindi ninyo ako tunay na anak? Tanong niya na basag ang boses. Agad na lumapit si Tatang. Anak, hindi man kita tunay na anak sa dugo. Pero anak kita sa puso. Ikaw ang buhay ko. Ikaw ang dahilan kung bakit ako bumabangon araw-araw. Bakit ngayon niyo lang sinabi, Tay? Iyak ni Ninia. Dahil natakot ako na mawala ka. Umiiyak na rin si Tatang. Natakot ako na kapag nalaman mo ang totoo, naiiwan mo ako. Napatingin si Ninia sa matanda. Sa mukha nitong wasak na wasak sa takot. At si Luis, habang pinapanood silang dalawa, ramdam niyang may isang napakalaking pinto ang tuluyan ng bumukas. Ang batang si Sofia na akala niya nalunod, buhay pala. Pinalaki ng isang janitor na halos hindi na kumakain para lang mapag-aral siya. At ngayon, nasa iisang kwarto silang tatlo. Pare-parehong umiiyak. Pare-parehong takot. Pare-parehong may pinanghahawakang pagmamahal. Mahina ang boses ni Luis nang sa wakas ay nagsalita siya. Ang tunay niyang pangalan. Sabay na palingon sa kanya sina Tatang at Ninia. Sofia. At sa unang pagkakataon, narinig iyon ni Ninia ng malinaw. Isang pangalang hindi niya maalala pero biglang may kakaibang kirot na dumaan sa tip-tip niya. Na parang matagal na iyong naghihintay na tawagin siya pabalik. Ninia, makinig ka. Kailangan natin magpa-DNA test. Gusto ko lang makumpirma. Pero naniniwala pa rin ako na ikaw ang kapatid kong si Sofia. Mahinahong wika ni Luis sa dalaga. Tumango naman si Ninia kahit halatang kabado. Sa loob ng ilang oras, inayos ang test. Kumuha ng sample kay Luis. Kumuha rin kay Ninia. At nang malaman niyo ng mga magulang ni Luis, agad silang dumating sa ospital kinahapunan. Gusto rin nalang makumpirma na buhay nga ang anak nilang si Sofia. Naluluha ang ina ni Luis habang papasok sa silid. Samantalang ang ama naman niyang si Don Manuel ay nagulat nang makita si Ninia na halos kamukha ni Sofia noong bata pa ito. Luis, basag ang boses ng kanyang ina pagpasok sa room. Totoo ba? Nagbatas na kayo? Tumango si Luis. Napaupo ang kanyang ina sa tabi ng kama ni Ninia. Hindi siya agad nagsalita. Pinagmasdan lang niya ang mukha ng dalaga. Parang sinusubukang hanapin ang nawawalang bata sa bawat detalye. Kamukhang kamukha mo talaga siya. Mahinang sabi ng ina ni Luis. Noong maliit siya, ganyan din siyang tumingin kapag nahihiya. Pwede ba kitang mayakap? Umiiyak na wika ng ginang. Opo, sagot niya. Hindi alam ni Ninia kung paanong tutugon. Yumakap rin siya pabalik. Ngumiti siya ng mahina pero namasana naman ang mata niya. Sa kabilang gilid, tahimik na nakatayo si Don Manuel. Iba ang ama ni Luis ngayon. Wala na ang dating malamig at matigas na puso. Pagod ang mga mata niya. Mas halata ang edad. Parang isang gabi, naubos ang huling lakas ng matagal niya ng pagpipigil. Lumapit siya kay Tatang. Ikaw si Rogelio? Tanong niya. Opo, sir. Sagot agad ng matanda at yumuko.
Hindi naman agad nagsalita si Don Manuel. Tiningnan lang niya ito ng ilang segundo tapos dahan-dahan siyang tumango. Salamat. Napataas ang tingin ni Tatang at gulat na gulat. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Dagdag ng ama ni Luis. Mabilis namang umiling si Tatang. Wala pong kailangang bayaran, sir. Anak ko po siya, kahit hindi ko kadugo. Pagkasabi niyon, doon na tuluyang bumigay ang luha ng ina ni Luis. Tinakpan niya ang bibig niya at yumuko. 2 araw ng paghihintay ang lumipas bago dumating ang resulta. 2 araw na mabigat. 2 araw na walang makahinga ng buo. Nasa conference room sila ng ospital nang binigay ng doktor ang envelope. Nandoon si Luis, ang mga magulang niya, si Nina at si Tatang. Tahimik ang lahat. Kahit ang tunog ng aircon, parang mas malakas kaysa dati. Mr. Luis, ito na po ang result. Sabi ng doktor at iniabot ang papel. Mabagal naman iyong tinanggap ni Luis. Ramdam niya ang panginginig ng kamay niya. Binuksan niya ang envelope. Saglit na dumaan ang mata niya sa mga numero at terms na hindi naman iyon ang mahalaga sa kanya. Isang linya lang ang hinanap niya. At nang makita niya iyon, huminto ang hininga niya. Probability of full sibling relationship, 99.99%. Napapikat siya. Mabigat ang lalamunan niya nang iabot niya ang papel sa kanyang ina. Pagkabasa nito, napasigaw ito sa iyak. Sofia! Hindi na siya nakapagpigil. Niyakap niya agad si Nina ng mahigpit. Umiiyak na parang gusto niyang bawiin lahat ng panahong nawala. Anak! Anak ko! Paulit-ulit na sabi ng ina nila. Napatakip sa mukha si Don Manuel. Umikot siya ng konti pero hindi niya rin napigilan ang luha. Pagharap niya kay Nina, lumapit siya at hinaplos ang buhok na to. Patawarin mo kami. Paos niyang sabi. Ang tagal ka naming hinanap. Tahimik naman na umiyak si Nina sa gitna nila. Hindi niya alam kung paano sasabayan ang bigat ng sandali. Hindi niya matandaan ang mga taong nasa harap niya. Hindi niya maalala ang mansyon, ang hardin o ang ilog. Pero totoo ang luha nila. At totoo rin ang dugo sa papel. Napatingin siya kay Luis. Hindi na nito pinipigilan ang sarili. Basa na ang mata niya. Pero sa unang pagkakataon, hindi lamang sakit ang laman niyon. May gaan din. Hindi ka na muling mawawala, Sofia. Ipinapangako ko yan. Babawi si Kuya sa mga panahong hindi ka namin nakasama. Naluluhang sabi ni Luis. Doon na tuluyang napahagulgol si Nina. Kuya, Ma, Pa, at niyakap niya sila ng mahigpit kahit wala siyang maalala. Ramdam niya sa kanyang puso na mahalaga sila at may espasyo roon para sa kanila. Kinagabihan sa loob pa rin ng ospital, humupa na ang unang bugso ng iyak at gulat. Nasa room na ulit sila. Tahimik si Nina, nakaupo sa kama. Hawak ang resulta ng test na para bang gusto niya iyong maintindihan sa pamamagitan lang ng pagtitig. Lumapit si Luis at umupo sa tabi ng kama. Kamusta ka? Tanong niya. Umiling naman si Nina. Hindi ko po alam. Okay lang yon. Totoo pala. Kapatid niyo nga po ako. Anak nila ako pero tumigil siya. Wala akong maalala. Tumingin siya kay Luis. Puno ng takot ang mata. Masama po ba ako kung wala akong maalala? Mabilis na umiling si Luis. Hindi. Dapat ko po bang maalala agad kayo? Dapat po ba maramdaman ko agad na pamilya ko kayo? Hindi. Ulit niya na mas buo ang boses. Walang dapat ipilit. Bumagsak ang luha ni Nina. Kasi ang alam ko lang si Papa Rogelio, siyang nagpalaki sa akin. Tinuring niya akong tunay na anak. Siyang muhay sa akin, nagpalaki, nag-alaga at nagmahal ng walang kondisyon. Siya ang tatay ko.
Sa sulok ng room, napaiyak na naman si Tatang nang marinig iyon. Mabilis siyang pinunasan ang mukha niya at umiwas ang tingin. Naiintindihan ko, sabi ni Luis. At walang magbabago doon. Napakurap si Nina. Talaga po? Oo. Hindi mabubura si Tatang dahil lang nalaman natin ang totoo. Tahimik na tumango si Nina. Dahan-dahan siyang humawak sa kamay ni Luis. Kuya, mahina niyang sabi na parang sinusubukan ng salita. Nanginig ang dibdib ni Luis sa unang beses na marinig iyon. Pasensya na kung hindi kita maalala. Hindi na niya napigilan ang sarili. Yumuko siya at niyakap ang kapatid niya ng mahigpit, pero maingat. Ako ang dapat humingi ng sorry sa'yo. Dahil ako ang dahilan kung bakit nawala ang alaala mo. Kung bakit ka nawala ng mahabang panahon. Sorry, Sofia. Malungkot na wika ni Luis. Makalipas ang 1 linggo, nakauwi na silang lahat. May nagbago na sa mansyon. Noon, malaki iyon pero malamig. Maganda pero tahimik. Malinis pero walang buhay. Ngayon, iba na. Sa kusina pa lang sa umaga may amoy na agad ng sinangag, tuyo at kaping mainit. Sa veranda may maririnig ng boses ni Nina na nakikipagtalo kay Tatang kung gaano karaming asukal ang ilalagay sa kape nito. Sa hardin naman, may bagong tanim na silit kamatis dahil gusto ni Tatang na may pagkakaabalahan siya. Dinala nga nila si Tatang sa mansyon. Hindi bilang katulong, hindi bilang utusan, kundi bilang pamilya. Noong unang gabi, ayaw pa nga nitong tanggapin ang silid na inihanda para sa kanya. Dito po talaga ako? Tanong nito kay Luis habang hawak ang maliit niyang bag. Opo, Tang, sagot ni Luis. Sa loob ng bahay, hindi sa labas. Sir, hindi po ako sanay. Huwag mo na akong tawaging sir dito. Nagulat si Tatang. Ano pong itatawag ko? Saglit siyang tinitigan ni Luis. Tapos, ngumiti ng bahagya. Kahit Luis na lang po. Hindi naman agad nakasagot ang matanda. Halatang nahihiya. Sa huli, tangulang siya ng tango. Sabay punas ang mata. Si Nina naman, hindi agad bumalik ang alaala. Walang biglang flashback. Walang isang eksenang magsosolve sa lahat. Pero may maliliit. Isang araw, napatigil siya sa lumang puno ng mangga sa likod ng mansyon. Kuya, sabi niya kay Luis. Parang alam ko tong lugar na to. Lumapit si Luis. Dito tayo dati nagtatago kay Yaya. Napangiti si Nina. Hindi ko maalala ng buo pero parang may batang tumatakbo rito. Dalawa yon, ikaw at ako. Sa ibang araw naman nakakita siya ng lumang box ng crayons sa lumang cabinet at kusa siyang gumuhit ng maliliit na heart at smiley sa isang papel. Pagkakita ni Luis, natawa siya at halos maiyak kasabay noon. Favorite mo pa rin pala? Sabi niya. Napatingin si Nina sa drawing. Hindi ko alam kung bakit ko ginagawa to. Parang sanay lang yata ang kamay ko. Isang hapon, habang nasa veranda si Luis at ang ina nito, muli nilang napag-usapan si Sofia. Sobrang saya ko na nandito na ulit si Sofia. Nabuo na tayo. Bulong ng ina nila mula sa pintuan. Umiiyak, ngunit nakangiti. Pero ang pinakamagandang pagbabago kay Luis na nangyari. Sa unang pagkakataon sa napakaraming taon, hindi na siya bumalik sa araw ng ilog nang may paninisi sa sarili. Oo, nawala si Sofia noon. Oo, hindi niya nailigtas ang sandaling iyon. Pero hindi pala roon nagtapos ang kwento. May taong sumagip, may taong nagmahal, may taong nagpalaki sa kapatid niya ng buong puso, at binigyan siya ng Diyos ng pagkakataong makita ulit ito. Iligtas ulit ito, at yakapin ulit, kahit ibang pangalan na ang dala nito. Lumapit si Nina sa kanya, bitbit ang isang tasa ng kape. Kuya, para sa'yo, sabi niya. Tinanggap naman niya ni Luis at naamoy agad ang timpla. Sakto, hindi masyadong mapait, hindi rin malamig.
Napangiti siya. Ikaw ang nagtimpla? Tumango si Nina. Tinuruan ako ni Papa. Sabi niya, ganito raw ang gusto mo. Napalingon si Luis kay Tatang. Nakatayo lang ito sa may paso. Nakangiti ng mahina. Tahimik na humigop si Luis ng kape. Pagtingin niya sa kapatid niya, sa mga magulang niya at kay Tatang na ngayon ay bahagi na ng tahanan nila, may isang bagay siyang naramdaman na matagal niya nang hindi nararanasan. Kapayapaan. Hindi man perpekto ang lahat. Hindi pa buo ang alaala. Hindi pa tapos ang paghilom. Pero buo na ulit ang pamilya. At si Luis sa wakas, napatawad na rin ang sarili niya. Nagpapasalamat din siya na muli silang naging masaya at kompleto bilang pamilya. At dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Luis ngayong araw. Isang happy ending na naman po mga ka-Ate Jane. Nagustuhan niyo po ba ang kwento natin ngayong araw? If you did, please give it a thumbs up naman. Anyway, kung meron kayong comments, realization, or anything to say about the story today, please comment nyo naman sa baba para mabasa ko. Muli maraming salamat sa pagsama sa akin sa ating kwentuhan ngayong araw. Hanggang sa muli, mag-ingat ang lahat and God bless everyone. Bye!